Guys, ito na yung ginawa kong biko. Merienda tayo. Kasi alas 4 pasado na, meriendahan na. Kasi tapos may kape. Pag-usapan lang natin guys yung sunog na naganap sa amin nung Webes. Talagang kabadong-kabado ako. Ito lang guys, awareness lang. Pag dumating yung brownout na ganyan, pag magsisindi kayo ng kandila, ilagay ninyo sa baso, kaya sa bote, tapos ipasok nyo sa loob ng kaldero, balde, palanggana, na may tubig. Yung katamtaman lang ba na hindi matutumba yung baso pag may tubig. Para halimbawa, matunaw man yung kandila, pag natumba, mamamatay siya kaagad doon sa tubig. Tapos ilayo ninyo sa may mga kortina, may mga damit, may mga papel-papel na madaling masunog kasi yan ang pinagmumulan ng sunog talaga. Kasi guys, yung ipinundar natin ng mahabang panahon sa isang iglap lang mawawala yan kapag nasunog. Sabi nga, manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan ng 1 beses. Pangalawang beses ko na yan naranasan dito sa likod bahay namin. Dati hindi pa ganito yung bahay namin. Kahoy pa. Naku, takot na takot talaga ako. Tapos nung Webes, ganun din. Mabuti na lang talaga, napakaraming bumberong dumating. Pinaligiran yung isang block ng ano na yan, ng barangay na 145. Pinaligiran nila ng bumbero. Kaya madali namang napatay. Kaya lang, marami din nasunog kasi dikit-dikit ang bahay sa eskinita. Tapos karamihan pabanda doon, ang bahay, mga kahoy. Kaya ang dali-daling masunog talaga. Kaya yan ang pakiusap ko sa panahon ngayon na tagsunog talaga. Sobrang init ng panahon. Tapos hindi pa natin maiiwasan, hindi natin alam kung saan nagsisimula yung mga sunog. Pag sumobra ang gamit ng mga kuryente, yung mga tanggalin natin pag tayo alisin na yung mga nakasaksak na yan. Tsaka ingat talaga sa pagsisindi ng mga kandila pagka oras ng brownout. Hindi naman natin maiiwasan ng brownout kasi nga kulang tayo sa supply. Kaya ingat na lang talaga. Yan lang guys.